Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangangambahang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas at Bicol kagabi na ayon sa latest na talang natanggap namin ay nasa 69 na. Matindi na ang mga pinsala sa unang pagyanig palang kagabi na nasundan pa ng halos 900 na aftershock base po yan sa 10 a.m. update ng PHIVOLCS. Kaya mga kapuso, magdamag po ang pangamba ng mga Sembuano. Kabilang po rito sa Bogo City, kung saan naitala ang episentro ng lindol. Ito rin ang itinuturing na ground zero sa dami ng nawalang buhay at winasak na mga bahay at establishmento. Pwede makitawag, sige, pwede estudyante. Binabaybay ng mga sasakyang ito ang First Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu kagabi nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. Oh my God, Lord. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Jesus Christ. Sa lakas, naghintuan ang mga sasakyan at may mga rider at pedestrian pang kumapit na lamang ng mahigpit sa railing. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Ang epicenter ng lindol sa lungsod ng Bogo, kung saan ilan ang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, ang ilang residente sinisikap na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Pareho, may tabang. Hanggang sa Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Ang krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish bumigay. Kasagsagan naman ng gala ng isang beauty pageant nang maramdaman ang lindol sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at manonood. Kasama sa naroon si Cebu Governor Pam Baricuatro. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no, natago kami doon. Please guide us. Ayaw. Binalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Habang nagkukubli, sa dasal na sila kumapit. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan dahil sa dami ng mga debris na nakaharang sa kanilang daan. Agad ding nagsitakbuhan ng mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa Cebu City. Sa pagmamadali, ang ilan nakayapak na lamang at nakapantulog pa habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway para lang makalabas ng gusali. Ato ang mga sakop sa San Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer, ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Pagkagat ng liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito, hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu, na nawasak ang bubong at harapang parte. At mga kapuso, papunta pa lamang kami dito po sa Bogo City mula po sa paliparan. Kabilang pinsala ang sumalubong sa amin saan man kami lumingon. May malalaking bato at lupa sa matataas na lugar na bumagsak po sa mga istruktura, sa mga bihikulo, sa mga motorsiklo at iba pang klase ng sasakyan. At kami mismo po ang nakaranas ng aftershock kani-kanina lamang. Sa isang iglap, sunod-sunod na pinsala ang natamo ng probinsya ng Cebu dahil sa pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sa Barangay Liki, sa bayan ng Sogod sa Cebu, sinalubong kami ng bundok na tila natapyas dahil sa pagyanig. Mga kapuso, 1 oras po ang layo bago namin marating ang Bogo City.
Kami ho ay narito ngayon sa bayan ng Soto. Ganito ho ang dinatnan ng GMA Integrated News Team. Sa gilid ho ng bundok na ito, UP-UP mga sasakyan, mga bihikulo at motorsiklo, makarapong bumuho yung bahagi ng lupa at tumabon dito sa tabing kalsada. Tumambad ang nayubing mga sasakyan at nagbuwalang mga motorsiklo. Mga kapuso, ganito ho kalalaki yung boulder na nanggaling ho doon sa ibabaw na mistulang pinapyas at bumagsak nga ho yung bahagi ng mga bato dito sa tabing kalsada. Yun hong waiting shed, makikita ko sa inyo. Nasa likod ho ng bato na ito. At masakalat, buti walang tao. Ang pinaka-apektado ang lungsod ng Bogo sa Cebu na siyang episentro o sentro ng lindol. Sa Purok Talisay B, Barangay Binabag, mga residenteng nasa gilid ng kalsada ang bumungad sa amin. Kami ho ay nakarating na dito ho sa Bogo City. Kasama ho natin yung isa sa mga residente. At ang binabanggit ka sa atin, ma'am, sadali lang. Sige ho, nasaan ho tayo pupunta ngayon? Yung bahay Ako mo niyo? sa bahay namin kasi sirang-sira. Isa ang bahay ni Arnie Casala sa mga napuruhan. Tahanan ni ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol kagabi. Kung ako ho ang tatanungin, gusto lang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am? O ito ang kusina? Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Yun palikuran namin sa'yo. Ito ho ang palikuran. So nakabitin na ho yung Kaya, bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Sa Sitio Laray, Barangay Binabag sa lungsod ng Bogo, ilang kabahayan ang natabunan ng pagguho. May eksklusibo tayong kuha ng retrieval operation sa mga biktima mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar na ginamitan ng backhoe para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa mga bahay. Yung bahay na una namin kanina ng patay, bali, tapat na, malaking bato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo sa loob, malaking bato talagang pagka... Engineer, isang pamilya lang ho ito? Isang pamilya sir. Ilan po yung nakita nyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Kung yung makikita ko, yung tapyas doon sa bundok na yon, mga kapuso, bumagsak ko yung bahagi ng bundok na yan. Ang masaklap, merong residential area sa paanan. Ang sinasabing biktima ko at nadaganan, 6 katao. Sa gitna ng aming coverage, niyanig kami ng aftershock ng lindol. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ito na ang sitwasyon sa Cebu Provincial Hospital na pinaglagakan kanina ng mga nasawi dahil sa lindol. Mga kapuso, ganito po ang sitwasyon ngayon sa labas ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bogo City. Ang mga pasyente sinilabas po dito sa open area. Dito po sila ginagamot ngayon dahil po sa pangamba na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Yun ho mga cadaver bags na naroon sa area na yun. Pero ayon ho sa mga otoridad, wala na ho yung mga gabi ng mga nasawi sa lindol at nailipat na sa punerarya. Mel, Vicky, ipakikita ko ang sitwasyon ngayon dito pa rin sa Cebu Provincial Hospital. Nasa kaliwa ko ang open ground na nagsisilbing paradahan ng mga sasakyan. Pero ngayon, dito naroroon ang mga pasyente ng ospital. Kung inyong makikita, yung mga dalubhasa, yung mga doktor, pati yung mga nurses, nariyan ngayon at inaasikaso yung mga kapuso nating may mga karamdaman. At ito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa lumaon dahil ang binabanggit sa atin ng mga otoridad, maya't maya kasi ang aftershock. So nakikita nilang mas ligtas muna manatili ang mga pasyente at yung mga kababayan nating may karamdaman dyan sa area na yan.
Dito rin sa area na ito hinimlay yung mga biktima ng lindol na nakabalot sa body bag na nakita una sa mga social media pages. At ang binabanggit naman sa atin ng Philippine National Police Regional Field Unit 7, ang lahat ng mga labi ng mga nasawi ay naialis na at nasa punerarya na. So yan muna ang latest mula dito pa rin sa harapan ng Cebu Provincial Hospital sa siyudad ng Bogo. Mel, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil. At dahil na nga epicenter ng lindol, malaking problema ngayon sa Bogo ang dami ng mga nasawi at mga kailangang bigyan ng atensyong medikal sa Bogo City. Nakatutok pa rin live sa Bogo si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, kamusta na? Okay. Vicky, kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga nasugatan sa lindol dahil puno na ang Bogo Provincial Hospital. At kani-kanina lamang nasa tabi lang nila ang mga cadver bags ng mga nasawi sa lindol sa harapan ng ospital. Sa lakas ng lindol kagabi, nadaganan ang mga pader ang hilera ng 10 bahay na ito sa barangay Pulambato ng Bogo City. Pero lalong masakit ang pagpanaw dahil dyan ang 7 taga rito. Sa pamilya Katarman halimbawa, 4 na miyembro ang namatay kasama ang buntis na madugang nilito. Ngayon lang ko og inabang bahin sa financial sa akong anak o sa akong apo nga mahipos na ko. Maging sa Bogo Provincial Hospital, sunod-sunod ang dating ng mga bangkay mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punerarya at mga ambulansya. Kaya sa ilang punto, pati si Governor Pamela Baricuatro ay nagtatraffic ng masasakyan sa ospital. Lalo't may mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. Nasa 69 na ang patay at 186 ang sugatan sa buong probinsya as of 12:14 kaninang tanghali. Pero pinangambahang aakyat ang bilang habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Karamihan ng patay ay mula sa Bogo, ang epicenter ng lindol. Meron din sa San Remigio, Medellin, Tabugon at sa Taboylan. Kaya humihingi na ng tulong ang Kapitolyo sa national government at mga NGO. We need to transport patients here sa Bogo kay puno na kaayo dire sa Bogo. Unya kinahanglan nagyun sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila. Ayon sa DSWD, 27,000 pamilya ang apektado sa buong Northern Cebu. Pangako sa Social Welfare Secretary Rick Gatchalian. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa pinsala sa ospital ng Bogo, pati sa mga kalsada at tulay. Nasa 2 bilyong piso na ang danyos sa infrastruktura. Vicky, patuloy pa rin naranasan ang medyo malakas na aftershock kaya nagdulot ito ng takot at pangamba ng ating mga kababayan. Samantala, humihingi sila ng tulong katulad ng ready-to-eat na pagkain at tubig na mainom. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, kinumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicles ng mga diskaya kaninang madaling araw dahil bigo umanong isumite ang mga kaukulang papeles nito sa ibinigay na palugit. Pagpapaliwanagin din ng BOC ang ilan nilang tauhan kung bakit nakalusot ang mga mamahaling sasakyan. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha yan sa mismong compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Isa-isang inilalabas sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya para dalhin sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila.
2:37 a.m. ng madaling araw nang isa-isa ng magdatingan dito sa tanggapan ng Bureau of Customs ang mga luxury vehicle ng Pamilya Diskaya. Base sa impormasyon, 1:54 a.m. kanina na makaalis sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang unang batch ng mga ito. 2:43 a.m. naman nang dumating ang pangalawang batch ng mga sasakyan. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang ikatlong batch ng mga luxury vehicle. Ito raw yung mga hindi umaandar kaya kinailangan pang gamitan ng tow truck. Sa kabuuan, 13 luxury vehicle na ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan kaya tapos dadalhin dito na inisyu ng Bureau of Customs. Yun lang ang information na kaya naming sabihin as of now. Isinagawa ng Customs ang warrant of seizure and detention sa 13 sasakyang walang katibayang lehitimo umano ang pagkakabili. Bigo raw maibigay ng mga diskaya ang mga papeles na mga ito sa loob ng palugit na ibinigay ng Customs hanggang kahapon. Kasunod ng isinasagawang investigasyon sa mga sasakyan, sinabi rin ng BOC na ilang personnel nilang i-issuehan ng show cause order para maipaliwanag kung bakit nakalusot ang ilang luxury vehicle ng mga diskaya kahit wala naman itong mga kaukulang dokumento. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Pero paglilinaw po ng PHIVOLCS, walang kinalaman dito ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. At nakatutok si Bam Alegre. Isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala sa main crater ng Taal Volcano Island pasado alas 2 ng hating gabi kanina. Nakuna nito ng thermal camera ng Taal Volcano Observatory at ng IP camera ng Main Crater Observation Station. Lumikha ito ng 2,500-meter eruption plume na nagpunta sa gawing hilagang kanluran. Hindi ito nadama kagabi nila Jennifer Monforte na nakatira sa Laurel, Batangas. Pero nakahanda silang lumikas kaagad lalo at malapit sila sa 7-kilometer permanent danger zone. May mga go bag sila na nagdadala ng mga mahalagang supply at papeles. Sumusunod naman po kami sa mga abiso ng aming barangay kung ano po yung dapat. Nabalitaan naman ni Raymond Rojas ang pag-alburuto kagabi ng bulkan. Sa ngayon, nakabantay lang sila lalo at hindi na uli nagkaroon ng aktibidad sa magdamag. Lagi namang handa naman kami dahil ang gamit namin nakahanda na sa basta lang bibit-bitin. Ready na lang talaga kami. Dahil ayaw na namin mayari nakaraan. Nakakatakot naman talaga. Honestly, i-activate na lang naman namin yung mga responses namin kung in case ng emergency talaga at magsabi ang provincial disaster or mag-advise ang PBOX na kailangan ng lumikas. Pero as of now, wala pa naman silang update patungkol doon. And ang amin namang local MDRRMO ay nakaprepare. Advise siya na kung kailangan ng evacuation, mag-evacuate rather. Kailangan nilang magdala ng mga basic needs nila. Ano yung go bag nila, kailangan nilang i-prepare yun para yung mga basic necessities na pwede nilang bitbitin. At ang pinakamahalaga ay maging ligtas sila. Para sa GMA Integrated News mula sa Laurel, Batangas, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Dasal at tulong ang inalay ng Kapuso Stars para sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dyan si Shubi Etrata na may mensahe rin sa kanyang mga kapwa Cebuano. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa lakas ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig kagabi sa Cebu, nahulog at nabasag ang mga ilaw sa St. Peter the Apostle Parish sa isla ng Bantayan kagabi. Bumagsak ang harapan ng simbahan na mahigit 400 years na ang tanda. Isa lang ang simbahan sa mga nasira sa probinsya na kinalakihan ni Shuvi Etrata, kaya panalangin niya para sa mga kababayan niya. Sa mga taga-Bugo diha, sa mga taga-Sanrem, padayon lang mo sa pag-ampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon. Akong pag-ampo na ninyo, unta mag-remain strong ra mo, ayaw mo give up. Na ami, magpadala mi og tabang para sa inyo ha, dilita. Together dilita mo suko dita ay mo kabalakan na arami diri para ninyo o kung saan mo matabang kaya na mo buhaton para ninyo. Kaya ni nato tanan. Ayon kay Shuvi, malapit lang ang Bugo, ang epicenter ng lindol sa Bantayan Island kung saan siya lumaki. Safe naman daw ang kanyang mga kamag-anak doon.
Pero nalulungkot siya para sa mga nasawi at biktima ng lindol, kaya nananawagan siya ng dasal at tulong para sa mga kababayang Cebuano. Sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Cebu. So right now, I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance, na pwedeng pumunta sa Bugo mismo. Like a true scout at first female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines, nagpaalala si Shuvi na dapat ay maging laging handa at kung maaari ay mag-volunteer. Nagpadala na ako ng tulong sa LGU doon, volunteers natin doon. Kung kaya ko nga lumipad na ngayon para tumulong, magagawa ko. Pero baka hanapan ko ng schedule na pumunta talaga doon at magbigay ng tulong sa mga taga Cebu. Ang kapwa Cebuana at Encantadia Chronicle Sangre co-star na si Manilyn Reynes nagpost naman ng panalangin at nanawagan din ng tulong. Dasal din ang panawagan ng gumaganap bilang si Celebes sa Encantadia na si Gazini Ganados. Ang fellow Cebuana at Sparkle Beauty Queen na si Bea Gomez nanawagan din ng tulong for Cebu at nagbabala sa aftershocks. Si Cruz versus Cruz star Vina Morales, ipinagdarasal din ang mga taga Cebu at ang mga taga Bugo na kanyang hometown. Ipinost din ni Vina ang mga accounts ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaaring magpaabot ng tulong. Nagsama-sama rin ang mga bumubuo ng TikTok Lock sa pagdarasal para sa mga naapektuhan ng lindol. Kami po ay nakikidalamhati at patuloy na nagdarasal para po sa mga kababayan nating nasalanta ng lindol sa Cebu at iba pang probinsya sa Visayas. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicles ng mga diskaya. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At kung mapapatunayang hindi legal ang pagkakabili sa mga sasakyan, maaari itong ipasubasta. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil tinatayang aabot ng 22 million pesos itong Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya, tansya ng Bureau of Customs, nasa 33 million pesos dapat ang binayarang buwis para dito. Pero isa ito sa mga luxury vehicles ng mga Diskaya na wala na ngang import permit, wala pang certificate of payment o patunay na may binayarang buwis. Sa 30 luxury vehicles ng mga Diskaya, 13 rito may problema sa mga dokumento. Kaya nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention. Kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga ito, ipasusubasta ng Customs ang mga luxury vehicles. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Hinihinga namin ng pahayag ang mga Diskaya. Ang tanong, sino ang kasabwat ng mga taga-customs kaya nakalabas sa mga sasakyan mula sa pier? Pinagpapaliwanag daw ang 10 customs examiner, appraiser hanggang deputy collector. Kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag. Maaari na raw i-release ang 17 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya pero may kasulatang kung lumabas sa post-audit na kulang ang nabayarang buwis, kailangan bayaran ito. Maliban sa mga Diskaya, sabi ng Customs, iimbestigahan na rin nila ang mga sasakyan ng iba pang personalidad na nadadawit sa mga maanumalyang flood control project. Nagkataon lang nauna yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit by Friday sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Lumabas na may ghost project din sa mga health center. Naungkat yan sa pagdinig ng Senado sa budget ng Health Department. May pasilidad din ang kagawaran na nakakontrata sa kumpanya ng mga Diskaya na hindi pa nagagamit kahit bayad na. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Ultimo sa health centers, may mga nabayaran pero hindi natapos na proyekto. Yan ang ibinunyag ni Health Secretary Teddy Herbosa sa budget hearing ng Senado kanina. Nadiskubre yan ni Herbosa matapos tingnan ang mga kontraktor na ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng Ghost Flood Control Projects. Pinahanap ko rin yung mga kontraktor na present ni Presidente. Sabi ko, meron na bang ginawa? So may nadiskubre ako, isa na bayaran na, pero hindi completed. So meron din ako nakita. So there's a similar modus po na nakita po ninyo? I had to inspect. So nakakita And to be fair, pero this is over 10 years. This is over 10 years. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Okay. Sa 2020 So you're saying ho na there was a facility na merong contractor na bayaran siyang kompleto pero wala pong nabuo na facility. Nabuo naman pero hindi tapos. Hindi tapos. Hindi tapos kaya hindi rin magamit, hindi rin mabigyan ng Pero line. nabayaran. Yes, nabayaran. They're not allowed to walk away. There's no such thing. Do you think may collusion dito, kagaya ng DPWH, na ilan sa mga opisyal ninyo maaari sa regional level, provincial level, may collusion, may sabwatan dun sa kontraktor para sa gawa ng mga projects na ito, Secretary? Yan po ang aking conclusion din kasi kung ang engineer na nag-inspect from our side, binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya. Kasi hindi naman mai-issue kung hindi bibigyan ng inspection na clearance. So, yun ang side ko na iimbestigahan ko. Bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Isa sa mga halos tapos na pero hindi pa rin magamit ang Mindanao Central Sanitarium sa Zamboanga na kinontrata ng Department of Health sa St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga diskaya. 98% complete pero naging idle po siya without certificate of final acceptance due to pending post-completion of punch list. So yun. Pero bayad na po ito amounting to 133 million. Dagdag ni Senador Pia Cayetano, dalawang contractor ng DOH ay kabilang din sa top 15 contractors ng flood control projects, ang Legacy Construction at Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Si Legacy in 2021 had a 107.5 million project and 15% completion pa lang as of now. This is for Southern Philippine Medical Center. 4 na taon na, 15% pa lang, Southern Philippine Medical Center. This is a very good hospital. Ang Royal Monarch naman, 3 proyekto ang inabandona dahil sa contract termination. Napakaliit lang naman, 3.6 million, 3 barangay health station. So kung ganun kaka-big time, I don't know kung pag-aabalahan nila yung 1.2 million, haka-haka ko lang, baka naman napasa na yan or subcontracted. Kasi 1.2 million, i-abandon pa. Tinitingnan pa ng DOH ang record nila sa mga proyektong ito. Sinisika pa naming makuha ang panig ng St. Gerard, Legacy at Royal Crown Monarch. Samantala, isiniwalat ni Senador Win Gatchalian na base sa COA report, may mga kontrata pa ang DOH na higit 11 billion pesos na hindi rin tapos. We don't get our value for money kasi nga, delayed. Sometimes, after makita mo yung delayed, when you try to fix it, mas mahal na uli kasi it's another different year na. Sama-sama nito for planning, lack of coordination, for execution, na ipit yung 11.5 billion. Tinanong naman ni Senate Health Committee Chair Senador Risa Ontiveros ang lumabas sa pagdinig ng Kamara kahapon kaugnay sa daang-daang health centers na ginastusan ng bilyon-bilyon pero hindi nagagamit. Paliwanag ng DOH, karaniwang problema ay hindi makapag-hire ang LGUs ng mga doktor, nurse at midwives. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naging bagyong Paulo na po ang binabantayang low pressure area kahapon. Alamin po natin kung saan-saan magpapaulan yan sa report ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, kapapasok lang ng buwan, may bagong bagyo na agad na nabuo at nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa. Huling namataan ng sentro ng bagyong Paulo, dyan po yan sa layong 665 kilometers silangan ng Vira, Catanduanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Paulo, nagtaas na ng signal number
1 ng Pag-asa sa northern portion ng Catanduanes. At mga kapuso, pwede pa po yung madagdagan sa mga susunod na oras habang lalo pa pong lumalapit at kapag lalo po na posible pang lumakas itong bagyong Paulo. Sa latest track na inalabas ng Pag-asa, patuloy na lalapit ang bagyo dito sa ating bansa at posibleng maglandfall dito sa may Isabela o kaya naman sa may Northern Aurora, Biyernes po ng umaga o hapon. Ayon sa Pag-asa, pwede pang umangat ng konti o di kaya naman ay maging pa southward yung paggalaw o track po nitong bagyo. Depende dun sa magiging impluensya ng high pressure area na nasa itaas nitong bagyong Paulo. So pwede po yung umangat. Kapag po tumaas, maaring dito po yan tumama sa may Cagayan. At kapag medyo bumaba, ay patuloy po natin babantayan kung dito yan tatama sa bahagi ng Aurora. Habang lumalapit sa Luzon, unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng bagyong Paulo. Pero bukod dyan, posible rin magdala ng thunderstorms itong patuloy po na pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, unti-unti nang makakaranas ng ulan. Diyan po yan sa bahagi ng Bicol Region at pati na rin dito sa Quezon Province. Mas magiging maulan na po pagsapit ng hapon, kaya po bukod po dito sa Bicol Region, posible na rin makaranas sa mga pag-ulan. Itong Mimaropa, ganun din ang Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, pati na rin ang Cordillera Region. May mga malalakas sa buhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, malaki rin po ang posibilidad na maging maulap bukas kaya may chance rin na maulit yung mga pag-ulan. Kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall and thunderstorm advisories. Sa Visayas naman, sa mga kapuso po natin dyan, bago magtanghali may chance na ng mga kalat-kalat na ulan at posible po yung maranasan ulit pagsapit ng hapon at gabi. Kabilang sa makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang mga lugar na napuruhan ng malakas na lindol gaya dito sa Cebu, pati na rin sa Bohol, Samar and Leyte provinces, maging dito sa Western Visayas at sa Negros Island region. Kaya doble ingat at patuloy pong maging alerto. Bandang hapon at gabi, mataas din po ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao. Nakikita po natin may mga heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao region. Mga kapuso, patuloy pong mag-monitor lalo't ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre. Una na nga rito itong bagyong Paulo na sumakto pa sa pagpasok po ng buwan. Sabi ng Pag-asa, kapag ganitong Oktubre, may mga bagyo na tumatama o dumadaan dito sa may Northern or Central Luzon. Minsan naman po dito sa may Southern Luzon, pwede po dyan sa may Bicol Region at maaari din po dito sa Visayas. So yan po yung possible na maging track kapag po magla-landfall yung mga bagyo. Pero may mga pagkakataon naman na nagre-recurve o lumilihis po yung mga bagyo palayo po dito sa ating bansa. Pero gabay lang po natin ang mga ito mga kapuso, pwede pang magbago yung bilang at magiging galaw ng bagyo ngayong buwan. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Lord, please send some help. Mga kapuso, patay nang mabagsakan ng bahagi ng sports complex sa San Remigio, Cebu. Ang ilang kasali po sa liga sa isang ospital naman sa Cebu City, nagkumahog na ilikas ang lahat ng pasyente matapos po ang pagyanig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, dahil ramdam sa halos buong Cebu ang malakas na lindol, kaya karamihan sa mga Cebuanos ang apektado, lalo na sa northern Cebu na siyang malapit sa epicenter. Ginoo ko ang simbahan, di na. Bitak-bitak na at maraming bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima ang pinaguho ng lindol kagabi. Pero itinira ang imahen sa harap ng simbahan na tila simbolo ngayon ng di nagaping pananampalataya ng maraming Cebuano. Nawala ng kuryente doon, maging sa lungsod ng Danao. At sa buong probinsya, maraming negosyong apektado, tulad ng gumuhong branch ng isang fast food chain sa Bugo. Pero sa ngayon, pagliligtas sa mga posibleng buhay pa ang prioridad. Sa sports complex ng San Remigio, halimbawa, kung saan may paligan ng yumanig ang lindol, hindi sumusuko ang mga rescuer. Kahit pa may mga patay na ng matagpuan,
Sa iba't ibang lugar kung saan kailangan, nagpadala agad ang kapitulyo ng mga tauhan, heavy equipment at rescue equipment. Pero maging mga ospital kung saan maaaring itakbo ang mga sugatan na apektuhan ng lindol. Ang lahat ng pasyente ng Cebu City Medical Center agad na inilabas. Kabilang sa kanila ang 3 sanggol na isinisilang sa kasagsagan ng lindol at ang kanilang mga ina. Sa Cebu City pa lang, 5 na ang sugatan sa lindol. Kabilang ang 20 anyos na si Jezreel na nagtamo ng bali sa kanang kamay nang madulas habang lumilindol. Sumabay pa sa problema ng ospital ang pag-ulan kagabi. Kanina, walang ulan, di ba? Opo. So, ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. Hindi. So, what we did, we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. Alas 2 na kaninang madaling araw na ibalik sa ospital ang mga pasyente matapos matiyak na wala ng aftershocks. Nagdulot din ng panic lalo sa matataas na gusali tulad ng mga empleyadong ito na galing pa sa 16th floor. Pinakalma sila ng mga kasama at ligtas namang nakalabas. Business as usual, Emil, sa lahat ng mga offices sa lokal na pamalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero bago pinapasok ang mga kawani at kliyente sa mga munisipyo at City Hall, damage assessment at inspeksyon sa structural integrity ang ginawa muna ng mga otoridad. Emil? Maraming salamat at ingat, Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Mahigit 1,000 aftershock ang inaasakan ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu. Posible ring gumalaw ang iba pang fault system na malapit po sa episentro ng lindol. Nakatutok si June Veneracion. Pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu ang tumama na magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mahigit 800 aftershocks na ang naitala ng ahensya kaninang umaga na pwede pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lang. Intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Naramdaman ang intensity 7 sa epicenter ng lindol sa Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabuelan sa probinsya ng Cebu. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault, kaya hindi lumikha ng tsunami, hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po, no, yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. Ayun po. So malawak po dahil po, again, may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng PHIVOLCS, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DCWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Sa report ng Office of Civil Defense, nabagsakan ng debris ang karamihan sa mga nasawi na base sa kanilang tala kaninang umaga ay umabot na sa 6 na po. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualties sa Bogo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte.
Posibleng isyuhan na rin ang arrest warrant ng ICC sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala ni Trillanes, sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang ni-expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Royina Garma, ang dating police official na nagsiwalat na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Royina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ipinatatawag na rin sina dating House Speaker Martin Romualdez at si resigned Congressman Zaldico ng komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Posible ring sunod na ipasupina si Senador Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. Nakatutok si Joseph Moro. Ipinasabina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang dalawang dating mataas na opisyal ng Kamara na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico, ang chairman ng House Appropriations Committee, nang ginawa ang mga insertions sa national budget para pondohan ang mga kinikwestyong proyekto. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaring isunod na rin ang sabpina para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. That's a possibility, yes. Because he was a former secretary sa DPWH, right? That's been brought up among the members of the commission. Oh, yes. Bukod dito, wala nang ibang ibinigay na detalye si Hosaka. Kanina humarap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang, dinideny ni Senator Escudero yung mga accusations niya. No need to push her. Huwag naman nulak, kapalabasin namin yan daw. Pero hindi siya nagsalita ng hinga ng reaksyon sa pag-deny ng mga pinangalanan niya sa Senado na humingi umano sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Humarap rin sa ICI ngayong araw si DPWH Undersecretary Emil Sadain. At dahil closed door ang proceedings, nalalaman lamang kung ano ang nangyari sa loob kung merong nagkukwento sa labas. Tinanong namin ng ICI tungkol sa mga panawagang buksan ito sa publiko. The commission has not discussed that yet, but I probably ask them about that because they know about the request that it be live stream. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakatutok pa rin tayo sa epekto ng lindol dito po sa Cebu na naramdaman din hanggang sa lalawigan ng Iloilo. Nakitaan po ng mga bitak ang mismong Kapitolyo at apektado rin ang pasok sa mga paaralan. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Nakitaan ng mga bitak ang dingding at palikuran ng Iloilo Provincial Capital nang suriin ng mga otoridad kaninang umaga.
Kasunod yan ng pagyanig na dala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi na naramdaman din ang lakas hanggang sa Iloilo. Ayon sa Iloilo PDRRMO, bukod sa mga bagong bitak, may ilan ding matagal ng bitak at lumaki lang dahil sa lindol. Those who have 4 to 5 stories building, i-ensure gidanay ang structural integrity. Ang mga municipal building officials, ang mga municipal engineers, individually, private and public buildings should be inspected. Maliban dyan, wala naman daw nakitang structural defect sa gusali kaya tuloy ang trabaho roon ngayong araw. Nausog naman sa 10:00 kaninang umaga, nagsimula ang normal operation sa Iloilo City Hall dahil nagsagawa rin ng assessment ang mga otoridad para tiyaking ligtas sa panganib ang naturang building at ang katabi nitong legislative building. Siyempre para safety man kami, ari ding obo, so dapat safe kami kay ari sila. Nagsagawa rin ng rapid visual assessment ang DPWH-6 sa iba pang gusali, simbahan, tulay at istruktura sa Western Visayas. Kabilang ang kontrobersyal na Ungka at Aganan flyover. We will be making the urgent recommendation if need, no? Makita kita bill structural defects nga serious that will warrant nga i-discontinue ang use na isang building na o structure, no? We'll do it. Dahil pa rin sa lindol, sinuspende muna ang face-to-face classes sa 46 na mga LGU sa buong Region 6. 1,120 na mga paaralan yan, kung saan mahigit 400,000 na learners ang nagpatupad muna ng alternative delivery mode. Based on the information coming from our DRRM focal person here sa may regional office, ongoing ang assessment as we speak sang aton sining mga facilities, aton sining mga eskwelahan kaga mga opisina. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion? Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan, kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the 4th degree of consanguinity. Diba? Or 3rd degree pa. From Cynthia to the contractor's 3rd degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Opisyal nang binuksan ang bagong season ng oldest collegiate athletic association sa bansa na NCAA. Unang araw pa lang ng Season 101, mainit na agad ang tagisan sa men's basketball. Nakatutok si Nico Wahid.
Hype up at electrifying ang pagbubukas ng 101st season ng NCAA sa Araneta Coliseum. Ang makukulay na performance ng bawat NCAA schools sinuklian ng walang tigil na hiyaw ng crowd. Hawak ang kanilang mga light stick. To the athletes, the fans, and to the indomitable spirit of NCAA, let Season 101 begin! Building Greatness ang tema ngayong season na hosted by Mapua University. Kabilang sa maraming aabangan ang pagkakasama sa liga ng ilang sports kung saan naka-Olympic medals ang Pilipinas. Like boxing, gymnastic, weightlifting, kasi kung sino pa yung na ano sa Olympics, sila yung wala sa collegiate sports. Very excited kami, kasama namin sa collegiate sport para ipakita yung support ng NCAA sa ating sports program sa Pilipinas. Nakaabang na rin ang lahat sa bagong format ng palaro na inaasahang magpapa-excite lalo sa men's basketball, ang opening sport ng season. Sobrang excited kasi another year na naman, another NCAA season and another opportunity na ipakita yung talent and ma-represent yung school. Siyempre masaya, makakalaro na ulit ako sa NCAA. Siyempre this is my last season na rin. Sobrang saya kasi lalo na iba yung team. Sobrang thankful lang ako. After ng opening ceremony, nagtapat sa first game of the season ang defending champion Mapua Cardinals at Lyceum Pirates, kung saan panalo ang Mapua matapos ang dalawang overtime 90-89. Kabilang sa nanood si World Boxing Champion Manny Pacquiao. Second game naman, nagharap ang College of St. Benilde Blazers at ang San Beda Red Lions. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Inaprubahan ng Senado ang resolusyong humihimok sa International Criminal Court na isailalim na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 15 yes, 3 no at 2 abstain, pinabura ng Senado ang resolusyong inihain ni na Senador Mig Zubiri at Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, dapat isaalang-alang ang lumalala umanong kalusugan ng dating Pangulo na pinabigat pa ng kanyang katandaan. Dagdag ng senador, hindi naman nangangahulugang kalilimutan na o iabsuelto sa mga kaso ang dating Pangulo. Pagbibigay lang anya ito ng pagkakataon para makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Inireklamo ng aktres at dating political officer ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro ang isang empleyado ng Senado at ilang pahayagan. Reklamong libel ang inihain ni Nadia laban sa ilang pahayagan kaugnay sa artikulo ng mga ito na nag-ugnay umano sa kanya sa nahuling gumagamit ng marijuana sa Senado. Reklamong unjust vexation at paglabag sa Safe Spaces Act naman ang inihain sa Pasay Prosecutor's Office laban sa isang empleyado ng Senado. Ayon sa abogado ni Nadia, mali at malisyoso ang kumalat na balita dahil base sa report ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms ay vape lang ang nakita kay Nadia. Nitong Agosto, nagbitiw si Nadia bilang political officer ni Senador Robin Padilla. Minabuti niya raw gawin ito dahil ayaw niya umanong may madamay pang iba. October na at malapit na nating makilala ang mga sparkle at star magic young Gen Z celebrities and rising stars na magiging bagong housemates ni Kuya. At may payo sa kanila ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Makichika kay Aubrey Carampel. Booked and busy sa kanya-kanyang projects ang ex-housemates ng kauna-unahang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Isa lang daw sa mga nagbukas na opportunity ang upcoming series nila na The Secrets of Hotel 88 sa magagandang naidulot ng naging journey nila sa bahay ni Kuya. At ngayong magkakaroon na ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0, di raw maitago ng ex-housemates ang kanilang excitement. Payo ng kapuso ex-housemates na sina Will Ashley at Michael Sager sa mga kapwa nila kapuso na papasok sa PBB House. Just be yourself, yun lang talaga. Kasi
dadaling ganun sa magandang bagay eh. Advice ko lang, enjoy the ride, enjoy the journey. Nagbahagi rin ng tips ang kapamilya ex-housemates na sina Esnir at River Joseph sa new batch of housemates. Sobrang bago pong tong tip na to. Be authentic. I'm really excited for them. Huwag ubusin yung pagkain kaagad kasi yun yung ginawa namin. Na-excite kami nung first day namin, kinain namin lahat. Mula naman sa other half ng Team Breka na itinanghal bilang big winner ng edisyon. Payo ni Mika Salamanca, i-enjoy lang ang bawat saglit habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Huwag niyong i-overthink, huwag kayo mabuhay sa opinion ng mga nasa labas. Mabuhay kayo sa loob, enjoyin niyo lahat ng moment na nandun kayo. Ngayong araw nagsagawa ng book reading si Mika nang isinulat niyang children's book na Lipad sa isang mall sa Quezon City. Dumalaw at namigay din siya ng libro sa mga batang may cancer. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Dobleng dagok ang sinapit ng Masbate. Hindi pa man sila nakakabangon sa hagupit ng Bagyong Opong, ay naramdaman naman doon ang lindol kahit nasa Cebu ang episentro. Bumisita roon ang Pangulo at sinigurong handa ang gobyernong tumugon sa mga nilindol sa buong bansa. Nakatutok si JP Soriano. Ang mga biktima ng Bagyong Opong ang sadya ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Masbate. Pero dahil sa lindol na yumanig sa probinsya ng Cebu kagabi, mabilis niyang ipinag-utos ang pagpapapunta sa Cebu kina DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan ay upang matiyak na matutugunan ang mga kailangang gawin matapos ang malakas na lindol. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Sa inisyal na impormasyong natanggap ng DPWH kaugnay sa lindol sa Cebu, meron na raw ilang kalsada ang nakitaan ng lamat at ina-assess na ang lawak ng pinsala. Sabi ni Presidente, we start with the most immediate needs of relief, clearing the roads, make sure everything is okay, and then we will just move from there. Ayon sa DSWD, handa na ang food packs para sa mga taga Cebu na biktima ng lindol at nakausap na rin daw ng DPWH ang mga LGU sa Cebu. We assured the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-preposition na yon. Sa gitna ng pagtugon sa lindol, ang Pangulo sinilip naman ang pinsalang dulot ng Bagyong Opong. Tinungo niya ang Masbate National Comprehensive High School at Provincial Hospital ng Masbate na parehong napuruhan ng bagyo. Overwhelming ang damage dito. Talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Nasa ilalim ngayon ng Masbate sa state of calamity. Sa buong lalawigan, 19 ang namatay at halos kalahating milyong individual ang apektado ng bagyo. Inanunsyo ng Pangulo ang tig 10,000 pisong cash assistance sa lahat ng pamilyang apektado doon at para matulungan daw mismo ang pagbangon ng probinsya. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangang gawin. Ang pinakamalaking problema ngayon sa probinsya ay ang supply ng kuryente na may direktang epekto sa supply ng tubig. Sa buong Masbate, nagkalat po ang mga nagtumbahang poste at mga naglalakihang puno gaya nito at dahil naramdaman din dito sa Masbate ang malakas na lindol kagabi, pinasusuri na ng Pangulo sa DPWH ang iba't ibang istruktura sa probinsya para matiyak ang kaligtasan ng mga taga Masbate. Kaka-assess lang natin, magre-reassess na naman tayo because sumunod-sunod unfortunately nangyari, nabagyo na, nagkalindol pa, but I think we can do it. Yes, sabi nga namin dito, bangon Masbate. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At dahil nga po sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nasa yellow alert status ang Visayas Grid hanggang mamayang alas 9 ng gabi.
Alauna po ng hapon kanina nang itaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert. Ibig sabihin, hindi sapat ang reserbang kuryente na maaaring makaapekto sa dinidistribute na supply kung tumaas po ang demand. 11 planta kasi ang nagkaroon ng first outage dahil sa lindol. Dagdag yan sa 16 na hindi na gumagana pa man na pagyanig. 3 planta naman ang tumatakbo na bawas na kapasidad. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po rito sa Bugos City, Cebu, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.